Dito na tayo, tayong tatlo. Talagang tayo maalab ang ating pagtatangi at panonood ng Incognito. Ay, oo. Ay, naku, na kinagigiliwan ng buong mundo na. Isama natin talaga. Talagang Oo. Sa dami-dami ng mga pinanonood nating serye, sa dami ng mga istorya, kanino tayo nasyahan talaga pagdating sa drama, action at lahat na sa Incognito. Correct. Sa sinasabi nga nila, ito na daw ang pinakamaganda. Si Direk Franny Zamora, sinabi niya, sa kanyang panahon, itong Incognito ang pinakamagaling, pinakamahusay na seryeng napanood niya. Okay, eto ngayon, natural, namatay si Baron Geisler. Diba? Si Jaguar, namatay sa istorya. Nawalan sila ng sniper sa bukto. Magkakaroon ng bukto. So ngayon, nag-iisip ngayon ng mga taong bayan kung sino ang papalit. Kanyang baluarte. Talaga nagbibigayan sila. Dapat daw babae ang sniper. At kung babae, sino-sino ang pinagpipilian. Iisa-isahin po namin, tapos lalagyan natin ng mga katangian at dahilan. Ang una, si Catherine Bernardo daw. Pasok ba dyan si Catherine? Mamaya natin pag-uusapan. Si Angel Locsin. Ay, pasok na rin ba dyan si Angel? Jody Santa Maria. Ay, makapasok din kaya dyan? Ayun, ipanghuli natin si Catherine sa pilian. Una muna kay Angel Locsin. Ako sa akin pasok. The General's Daughter. Napakagaling niya sa action. May napatunayan na kasi galing sa action. Sa Lobo, ang galing niya. Yung sila ni Piolo, di ba? Nakita mo yung eksena dun sa The General's Daughter na lumundag siya dun sa truck tapos pumailalim. Ay, sumakakapit siya doon. Ang galing niya. Pero, syempre, marami ang nagdududa. Pairam syempre, marami nagdududa na hindi ito matatanggap na Angel Locsin sa ngayon dahil nagbabawas pa siya ng timbang. Oo. Sa bagay. Kasi masyadong ma-action ito. Pero sana, ang galing sana kung ang sniper yung copy that, gaganon si magandang Angel. comeback teleserye. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, nagkwentuhan mga kasambreros. Of course, alam natin si Coach Mauro at saka si Sir Alden, sa Catherine mga kasambreros. They're totally close mga kasambreros sa bawat isa. So malamang ay nagkwentuhan. And although this was pre-taped, yung kay Ma'am Catherine mga kasambreros at saka kay Sir MJ Felipe, kasi nga itong post ni Alden. And by the way, hindi ko na nabutan ng ang pagdating ni Phenomenal Box Office King sa GMA Gala 2025 mga kasembreros, kasi nga ay siguro pang huli talaga siya. Isa siya sa mga the last but absolutely not the least, kasi nga ulit talaga parati ang mga importante mga kasembreros. So ito na nga nagkaroon ng parang kainan sina Coach Mauro Lumba at saka si Ma'am Marlene Capones, si Mama Ten, and the rest mga kasembreros, parang kaibigan yata nila ito, and then si Baby Avi mga kasembreros. So alam natin kasi baka nagsumbong si Coach Mauro kay Sir Alden. Kwentuhan na baka napagkwentuhan mga kasembreros. Of course, hindi naman mawawala yan kasi close sila mga kasembreros. So let's leave it as it is mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, si Ma'am Catherine ay nag-post yung kanyang bagong endorsement. So may aabangan pala sa August 28 to 31, so although matagal-tagal pa itong BeautyCon mga kasembreros sa SM Watson mga kasembreros. So Catherine Bernardo, Phenomenal Box Office Queen of Philippine Cinema of Asia. So sa August 31, 6 p.m. sa Fresh K Alo Sig. Parang siya sa SMX Manila Function Rooms 1 to 5 mga kasembreros. So matagal pa ito kasi bagong parang endorsement niya. Hindi ko alam kung bago ito kasi nga magkasama rin sila ni Sir Marco Gumabaw mga kasembreros. Sa August 22 naman ito, parang promo nila mga kasembreros, but I'm not sure kung pupunta siya doon. Pero malamang ay pupunta kasi kagaya ng TCL mga kasembreros. And then si Mami Min ay nag-post din siya, kumain din sila mga kasembreros. Parang pamangkin niya yata ito, si Pau Ramos. Sabi niya, thank you sa pa-dinner Tita Min, sabi nga na. So parang nagkataon na na kain-kain din ang pinost niya Mami Min mga kasembreros, kagaya po niya
Sir Alden Richards at saka nina Mama Ten. So si Mama Ten at saka si Mami Min Bernardo ay close na close yan sila mga kasembreros, no? Nung HLA ay pareho sila ng katawan, tsaka pareho sila ng hilig mga kasembreros. So and then syempre nababaitan sila sa bawat isa. Kung sila ang tatanungin, of course, no, botong-boto sila sa kumbaga pa sa tambalang cat din mga kasembreros, no? Magbalae sila, ganon. So may inis naman iba sa akin. Tapos isa pang post ni Mama Min or ni Mami Min mga kasembreros sa kanyang Instagram ay itong sina Lexin nga, no? Hindi, yung kanya mga kumari yata ito at saka kanya mga nakasama mga kasembreros sa mga parents yata ito, no? Ng dito ng Philippine team na sinalihan nga ni Lexin mga kasembreros. So pareho sila ng mga uniform, no? Naka Philippine flag mga kasembreros. And then ito, may isang pinost lang isang Catherine admin yung relo nga, no, na parehas kaya Ma'am Catherine mga kasembreros at saka kaya Sir Alden mga kasembreros, na mahal na relo yata ito mga kasembreros. And then of course, no, yung verse of the day ni Sir Alden, sabi niya dito, 2 Peter chapter 3 verse 9, "The Lord is not slow in keeping His promise, instead He is patient with you," sa atin, "not wanting anyone to perish, but everyone to become or to come to repentance." So, yun nga, gustong-gusto niya mga kasembreros na tayo po ay mapabigyan pa ng chance, kung kaya binibigyan tayo ng mga panahon pa and years mga kasembreros para magsisi sa ating mga kasalanan, kasi ayaw ng Panginoon na tayo po ay parusahan. So ito, next item natin mga kasembreros, itong fan na isang waiter yata ito mga kasembreros or barista. Sabi nito yung long lost brother, no, ang kanyang sinabi dito mga kasembreros. So sobrang cute at sobrang bait ng inyong box office king mga kasembreros. And then ito, birthday pala ni Sir Dingdong Dantes ngayong araw, no? August 2 mga kasembreros, 1980. So I think it's 44 or 40 plus mga kasembreros si Sir Dingdong Dantes. So parang batang-bata pa rin si Sir Dingdong Dantes mga kasembreros, kasi nga artista, no? And then ito, yung Hungry Pita mga kasembreros, no? May another location na naman sila mga kasembreros. And sobrang kulit dito kasi Bacolod na naman sila mga kasembreros, no? Or Bacoor pala mga kasembreros. So grand opening nila sa August 5. Buy 2 get 1 mga kasembreros ng shawarma large mga kasembreros, no? For first 100 customers only yung promo na ito mga kasembreros. So the Hungry Pita Molino Bacoor branch sa MDC 101 building, Molino, Paliparan Road, Molino 4 mga kasembreros sa Cavite. So yun po, no, kung trip niyo po. So August 5 yung kanilang grand opening doon, talagang nagpapalawak ng branch mga kasembreros, siya phenomenal box office king mga kasembreros, no? Talagang kung mapaisipin natin na sobra-sobra na, pero pinagpapala pa siya lalo kasi sa kanyang kabutihan din. And the next item natin, ito, kina-compare nila si Ma'am Maris Racal mga kasembreros kaya Ma'am Catherine Bernardo. So parang dito nga sa post ng isang parang fan ay kinokumpara nila si Ma'am Maris, no? Kasi nga ngayon ay napapabalitang si Ma'am Maris Racal ang sweetness or yung mga spotted moments mga kasembreros ni Sir Daniel Padilla at saka ni Ma'am Maris Racal ay nakukuhaan sa sa mga videos and so on mga kasembreros, kasi nga magkasama sila sa incognito. So siguro pwede mga kasembreros na kumpara nila sa puso ni Sir DJ, pero when it comes sa achievements, huwag naman po sana, kasi baka masupalpal po si Ma'am Maris, no, Ma'am Maris Racal mga kasembreros. And we're not against naman sa kay Ma'am Maris, no, pero doon lamang po tayo sa totoo, baka masupalpal po siya ng mga achievements ni phenomenal box office queen mga kasembreros. And then ito, so narinig din niya mga kasus, no, si Nanay Christy Fermin at saka sina Sir Wendell, and then si Sir Romel mga kasembreros, na parang nagustuhan talaga nila, no,
yung incognito mga kasembreros. So, well, maganda naman talaga, no? Every program, every show mga kasembreros ay pinaghihirapan talaga. Pero doon pa rin ako sa na-achieve na international award mga kasembreros ng Pulang Araw, no, na sobrang grabe. NASA, no, pinakaunang Pilipinong teleserye na in-archive mga kasembreros. And parang naano pala, no, parang nakasuhan pala, no, sina Nanay Christopher Min, sina Sir Romel mga kasembreros, and Sir Wendell, no, ni Ma'am Bea Alonzo. Pero nagpiansa yata sila ng kasong libel mga kasembreros. Kagaya dati kay Nanay Lolit Solis na pumanaw na po, no, mga kasembreros. So nagkakaroon sila dito ng hinuha, or sa kung pa iniisip na magkakaroon ng book 2 or series mga kasembreros na part 2 ang incognito ni Sir DJ nga. So tapos magkakaroon ng sniper na babae, tapos parang iniisip nila na si Ma'am Kath ang ipapasok, or Ma'am Catherine mga kasembreros ang ipapasok doon sa incognito na sniper, or si Ma'am Angel Locsin, or si Ma'am Jody Santa Maria. Pero parang malabo ito mga kasembreros, no, kasi ayaw na ni Ma'am Catherine mga kasembreros na makipagtrabaho kay Sir Daniel Padilla. Alright, so yan actually sa ating Catherine items. Sorry po hindi po ako nakaabot dun sa may pagdating ni Sir Alden. So bukas ko na po ito ipa-flash or isasama mga kasembreros sa ating vlog po bukas. So again, ngayon po ay August 2, 2025, Saturday. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title, Oh Magpasalamat. Psalms 107 verse 1, Oh give thanks to the Lord for He is good, for His mercy endures forever. Grabe. Goodness tapos mercy ay dapat talaga magpasalamatan ito mga kasembreros every single moment ng ating buhay. So ito po ay napakaganda at saka napaka-powerful na verse mga kasembreros sa Book of Psalms. It's declaration kasi, no, may pasigaw, may may total joy, may total na gladness, may fullness of joy, may fullness of happiness mga kasembreros, at saka tuwa, no, habang ginagawa natin na tayo po nagpapasalamat. And sometimes you don't need to shout. Yung silent prayer, yung silent thanksgiving mo sa Panginoon, na kunwari nasa harap ng pagkain, or nakareceive ka ng magandang balita, or nakagising tayo sa umaga, no, yung another chance na binigay sa atin ng Panginoon, another day na makita ang mundo mga kasembreros, and of course haharapin ng mga challenges sa buhay. And ang verse na ito ay nagre-remind sa atin na kailangang magpasalamat tayo parati mga kasembreros. Now let's praise and thank God mga kasembreros whatever happens, kasi ang Diyos po natin ang nagsusustain sa atin. So buhay pa tayo ngayon, we are still breathing because God has been good and merciful sa atin. Kasi kung wala tayong chance ay wala tayo dito mga kasembreros. So ang verse na ito, Psalm 107:1, ay a reminder ng goodness at everlasting na pagmamahal ng Diyos sa atin. So it serves as a reminder that no matter what challenges or triumphs we face in life, God's love is always constant. So wala pong pagbabago mga kasembreros. Ang mundong ito magbago man, ang presyo ng mga bilihin magbabago man, ang technology, ang science, ang balita, ang news magbabago man mga kasembreros, but ang Diyos natin ay hindi. And yung pag-ibig na yon ay constant at consistent, hindi siya nagbabago. Kung siya ay mabuti noon, mapagmahal noon, ay yun ang kanyang nature forever and ever and ever, because He is God, no? Kasi kapag nagbabago siya, He is not God mga kasembreros, but siya po ay Diyos, tayo po ay hindi. So ang verse na ito ay declaration ng gratitude at saka acknowledgement na pagtanggap of God's unchanging goodness amidst the ever-changing circumstances of our lives. So talagang patuloy yung pagbabago sa ating buhay mga kasembreros. Kasi nga, di ba, may seasons tayo sa buhay. Pag binana ka, mag-aaral ka, tapos pag lumaki ka, magtatrabaho, mag-aasawa, and so on mga kasembreros. So repetition lang actually no ang buhay natin mga kasembreros. Ibang pangalan ng ulit, na ibang set ng generation, ibang set ng ibang bahay, ibang location, ibang lugar, ibang experience, no? Although paulit-ulit siya, pero merong changes sa mga kasembreros. So na-overwhelm ba tayo minsan, no? Sa ating buhay ng mga
kumapa ng pag-ibig, ng kabutihan ng Diyos. So that's the time, and always mga kasombreros, we need to open our lips and hearts and minds mga kasombreros. And syempre, nakita dapat sa actions natin na tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. So ang obedience natin sa Panginoon, yung pagsunod ng kanyang salita sa Biblia, that's one way of saying that we thank God, no? And may mga tao na thank you Lord, pero pag sa action na ay wala na, no? Thank you Lord. Oh anak, i-share mo itong yung word. O anak, itong gawin mo, sundin mga magulang mo. Ayoko Lord. Di ba may mga ganun mga kasombreros, no? But kidding aside, no, Psalm 107:1 invites us to delve deeper into its layers, filled with gratitude and acknowledgement. This psalm is part of the 5th book of Psalms, often focused on themes of thanksgiving and redemption. So, isa ito sa mga chapters, kasi maraming chapters sa Biblia sa Book of Psalms na nakafocus, no, sa pag-praise, pagdakila, pagtaas mga kasombreros, at papuri at pasasalamat sa Panginoon. So may mga times na prayers of supplication, may mga times ng prayers of triumphs, redemption, etc. So sabi dito, ang unang bunga dito ni King David ay sabi niya, give thanks to the Lord, no? This praise isn't merely a polite suggestion, it's a profound invitation to recognize God's ongoing work in our lives. So ongoing, yung ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang awa, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang kabutihan in general mga kasombreros ay kumbaga pa ongoing, no? Hindi po siya natatapos mga kasombreros. Kung ngayong araw ongoing, bukas ongoing ulit yan, no? Sa makalawa ongoing ulit. So ganun po katindi ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Thanksgiving is more than an act. It is a posture of the heart, a recognition of our dependence on God and His continuous blessings. So ang ano kasi dito, may mga tao na nagpapasalamat sila sa bunganga, pero sa puso at saka sa actions wala. So dapat align po yun mga kasombreros, kung magpa-parallel sila. Kung ang puso natin ay nagpapasalamat, ang bibig natin nagpapasalamat, now you're opening our lips, our hearts and minds in ang ating buhay in general, na ang Diyos po natin ay nagpapasalamat po tayo. Kung totoong pasasalamat, hindi siya pahapyaw at hindi siya pakitang tao lamang mga kasombreros. And sabi dito sa next phrase ay, for He is good. Now, nagsasalita ito at saka reminder sa atin ng inherent nature ng ating Panginoon. And God's goodness is a recurring theme throughout the Bible. So, sinasabi pa natin ng Biblia na yung theme, yung core, yung gist mga kasombreros ng Biblia is not just about do's and don'ts, follow the rules, follow this, follow the... So it's love, no? It's goodness mga kasombreros, kasi love letter ito ng Panginoon sa atin. Hindi ito puro batas lang. Well, of course may mga do's and don'ts, but it's not, hindi yun yung buod, hindi yun yung sentro, hindi yun yung central theme ng Biblia mga kasombreros. It's about God's goodness to humanity, His redemption, His great love sa atin. That is why He sent His only begotten Son sa atin mga kasombreros. So yung great plan of salvation, kasi ang tagal pa, no? Ang tagal ng inantay talaga mga kasombreros. Maraming taon pa ang inantay ng sangkatauhan ng Israel mga kasombreros para dumating ang Messiah. So imagine niyo, na prophesy siya, ilang generations pa ang dumaan mga kasombreros, mula kay King David, no, kina Abraham, Isaac, Jacob, and so on, bago pa nakarating si Jesus Christ sa New Testament. So ilang generations pa, but ito yung sasabi na kapag ang Diyos po natin ang nangako, time is not important, time is not significant. Ang importante, ang tao po ay kapag time mo na talaga, kapag ang Diyos ay ito na yung nakaset na time na pagpapalain ka niya, ito na yung time na ibibigay na sa iyo yung pinapanalangin mo, wala makahadlang po niyan mga kasombreros, kahit presidente pa ng anong bansa or kahit na sino man diyang tao, wala po makakahadlang. Inevitable mga kasombreros at saka irrevocable kapag ang Diyos po ang nagsabi na ibibigay na ang panalangin at saka ang iyong mapahiling sa Kanya mga kasombreros. So giving thanks to God is an expression of gratitude, appreciation for His goodness, compassion, and love. It involves acknowledging God's blessings and provision in our lives. So ano ba yung binigay ng Diyos sa atin, no? Ano yung yung bagay na gusto nating pasalamatan? Family ba yan na mapagmahal? Nanay ba yan na maalagain?
Asawa ba yan na caring, no? Anak ba yan na thoughtful or obedient, or asawa na sobrang loving, and so on, mga kasus. And sometimes, ang importante talaga dito yung pag-ibig, no, na hindi man material na bagay. Bonus na lang kapag meron tayong material na marami or mga gamit, mga kasambreros. But the most important thing ay ang Diyos po natin naghahari sa loob ng tahanan. So, let's always thank God, no? Kung kaya magpasalamat tayo, magpasalamat mga kasambreros. Parang anak mo, parang tatay or ikaw lang yan, na magulang, mga kasambreros, na kapag nagbigay ka sa anak mo, kahit konti man yan, ay nagpasalamat. So, sa susunod, bibigyan mo ulit kasi nagpapasalamat siya kahit nasa konti lang. So, parang ganun siya, mga kasambreros. Ang Panginoon, kahit konting blessing, maliit man yan, malaki, no? Ang pasasalamat natin ay consistent din dapat. Alright, sinang po sa ating Word of God, no, po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at thankful heart, no, grateful heart na nagpapasalamat sa ating Panginoon na consistent ang pag-ibig at kapangyarihan na tawa at pagpapatawad sa atin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.